inaasahang mapapalago pa ang kita at oportunidad ng mga kababayan nating magsasaka at mga mangingisda. Ito ay sa pag-arangkada ng kauna-unahang kadiwa ng Pangulo Expo 2024. Silipin natin yan sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla live. Clazel. Patrick, umarangkada na ngayong araw ang kadiwa ng Pangulo Expo. Target itong makapaghatid ng mga murang produkto ngayong magpapasko at hikayatin ang mga negosyante na lumahok sa kadiwa ng Pangulo program. Binuksan na ngayong araw ang panibagong kadiwa ng Pangulo Expo Vida sa Philippine International Convention Center. Ang mga abot-kayang produkto na fresh from the farm. 42 pesos ang kada kilong bigas, higit na mas mura sa hanggang 62 o 60 pesos na bigas sa mga palengke. Ang karning baboy, yung kasing 280 pesos, mas mababa kumpara sa hanggang 360 pesos na benta sa merkado. Nasa 20 hanggang 30% naman ang tipid sa mga gulay. Layo ng Kadiwa program na bigyan ng pagkakataon ang mga magsasaka at mangingisda na ibenta direkta sa mga consumer ang kanilang mga produkto. Sa ganitong paraan, mas malaki ang kita habang nabibili na hindi lamang maaring mag-shopping ngayong araw sa kadiwa ng Pangulo Expo dahil maaari ring makibahagi yung mga stakeholder na nagbabalak lumahok sa programa. Dito ipaliliwanag ang sistema ng kadiwa program. Ang mga kooperatiba maaaring magtayo ng sariling kadiwa. Makipag-ugnayan lamang sa DA at sundin ang mga requirement tulad na lamang ng dapat miyembro ng isang kooperatiba, may permit sa pagnenegosyo at may management plan. Sa ngayon ay nasa 12,334 kadiwa activities na ang naikasa nationwide. May 41 na kadiwa center. Ito, Patrick, yung mga nagbibenta ng murang bigas habang nasa 287 naman yung mga kadiwa stores. Inaasahang lolobo pa yan sa 1,500 pagdating ng ikalawang quarter ng 2025. Kaugnay niyan, tiniyak ni DA Secretary Q. Laurel Jr. na sapat ang supply ng bigas, baboy at gulay ngayong magpapasko. May supply aniya ng gulay gaya sa Mindanao na maaring dalhin sa Metro Manila. Puspusan ang pagbibigay suporta sa mga magsasaka na nasalanta ng bagyo. Nasa 145 million pesos na halaga ng tulong ang naiabot sa mga biktima ng bagyong Nika, Ophel at Pepito. Patunay ng adhikain ni Pangulong Marcos na tulungan ng ating mga magsasaka upang mapababa ang kanilang gastos habang nakatitipid naman yung mga consumer. Kaugnay ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na tuparin ang pangako ng Presidente na tig 20 pesos na bigas, sabi ni Q. Laurel, dapat pag-aralan ng pangalawang Pangulo ang sinasabi bago magsalita. Ibaan niya ang panahon noon na mura yung abono at krudo. Yan ang muna ang latest. Balik sa iyo, Patrick. Maraming salamat, Clazel Pardilla.